Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, gagawa tayo ng rice cooker. Ito yung rice cooker natin ay sumabog daw or may pamutok daw sa loob. Kaya titingnan natin kung ano ang problema nito. Tisikin natin guys kung ano ang problema nito. Bago pa naman siya, Astron yung brand niya. Ngayon, checkin muna natin dito sa pinaka-plug niya. Ito yung ano natin, ginagamit natin na tester. Lagay natin sa continuity. Yan ang buzzer ang ano natin. Ayan. Kung may mga kuha tayo dito na buzzer, gano'n na natin. Sa dalawang plug na yan, may butas. Lagay natin dito isa. Pag okay tayo sa cord, sa loob tayo proceed tayo sa loob. Mayroon naman continuity. Parehas, lahat may continuity. Buksan natin to. Visual check muna tayo. Ayan. Nakita na kagad natin yung pinaka problema niya. Yan guys, oh. Kita yan. Ito isang red. Oh. Putol siya. Ayan, putol siya, oh. Dumikit siya sa isang linya dito. Ayan, oh. Dumikit pala sa dito, pumatong sa dito. Ayan, oh. Dumikit siya, kaya ito yung problema. Kaya sabi pumutok daw, may pumutok. Ayan. Ngayon, nakita na natin yung problema. Pero titikin pa rin natin yung fuse. Ito yung pinaka-fuse niya. Yan. Kukunan natin ang continuity. Nakalagay sa continuity yung tester natin. Dito sa buzzer. Yan. Yan ang ano na continuity. Kailangan may makuha tayo na continuity sa fuse niya. Kung wala, ibig sabihin, sira din ang fuse. Meron. Ibig sabihin, good yung fuse. Good ang fuse niya. Kaya ito lang yung problema. Ngayon, subukan natin idugtong to. Okay yung fuse niya. Tapos, okay yung fuse niya. Papunta tayo sa element. Kailangan may makuha tayo na resistance. Ito yung heating element niya. Pag binaliktad natin, ito siya, ito yung pinaka-heating element niya. Pag wala na tayong makuha ang resistance dito, ibig sabihin sira ng heating element. Disposable na. I-dispose na natin to, itapon na natin. Lagay natin sa ohms. Ayan. Lipat natin sa ohms. Kailangan makuha tayo na resistance. Mayroon siyang resistance na 75.2 ohms. Yung ano niya, ibig sabihin goods pa yung ano niya, heating element niya, hindi pa nasira. Hindi nasira ang heating element, hindi nasira yung fuse. Ibig sabihin goods pa. Kaya ang gagawin natin, idudugtong na natin. Visual check muna tayo bago natin gagawin. Balatan lang natin to guys, tsaka dudugtong natin. Ngayon, balatan natin to guys. Palabasin natin yung ano niya, conductor niya. Ganun din sa kabila.
Yan, lumabas na. Dudugtong natin. Lagyan natin siya ng insulator. Ito yung insulator yan. Ito. Makikita ito mga insulator ito sa ano, sa mga electric pan, sa coil. Heat resistance na insulator. Tapos lagyan natin ng ano to, syringa ball. Pero dudugtong muna natin. Ito yung gamitin natin na pang dugtong. Pasok muna natin to. Tsaka ito. Nalaglag. Yan. Tapos ito, i-overlap natin. Tsaka i-crimp natin ng plier. Ipiti lang natin ito ng plier, guys. Yan na, idugtong natin. Tapos, ilagay natin to. Testingin natin kung ayos ang dugtong natin. Subukan natin saksak kung mag-ano siya, kung magre-read ito. Gamitin natin ng plug. Lagyan natin ng plug. Dapat magre-read na ito siya. Dito. Okay na. Ayan, nagre-read na siya. I-final na natin. Lagyan na natin ng syringa ball pa. Para, ano, all good siya. Tapos, literan na natin. Ayan. Ayan natin yung dugtungan dito. Gitna siya natin. Tapos, lagyan pa natin ng syringa ball para sigurado. Hitingin natin. Okay na siya, guys. Yun lang. Ngayon, okay naman yung fuse. Okay yung heating element. Ibig sabihin, good siya. Ito lang na putol. Dumikit kasi dito, guys, sa isang linya. Sa isang linya ng heating element sa terminal. Nakapatong sa dito kaya nilayo na natin. Inano na natin dito sa may ground niya. Dito sa kanina nakalagay. Siyempre, sa sobrang init, ito dumikit dito sa body ng heating element sa terminal niya, kaya pumutok. Yun yung problema niya. Kaya okay na.
Subukan na natin. Tapos, titingnan natin kung mainit na siya. Tapos, sirado natin. Kailangan naka-red siya. Ayan, naka-red. Tapos, dapat naka-cook din pag tulak natin dito. Ayan. Tulak natin ito sa, ano ya, temperature switch. Ayan. Ayan, nagre-red. Ibig sabihin, goods na. Titingnan natin kung mainit yung, ano niya, heating element. Ayan, mainit siya, guys. Mainit yung heating element niya na. Okay na to. Kailangan kung wala kayong ano, kaya hindi ko na kinuha yung ano niya, yung pinaka ano niya, kawali niya. Mainit na siya. Mainit. Okay na siya, guys. Ayan, kakok na siya. Pag binitawan ko yon, yung tinula ko, ayan, babalik sa ano, sa orange. Pag tinula ko naman dito, dapat magre-red siya. Tinula ko yung temperature switch, itong temperature switch niya. Pag tinula ko, at saka i-click ko dito, dapat magre-red siya. Okay na, guys. Init na. Sarado na natin. Yun lang yung paggawa natin ng ano, guys, mabilisan lang ng mga rice cooker. Kung hindi, kung halimbawa wala sang ano, supply, wala kang makikita dito na indicator ng ilaw, dito tayo mag-focus. Dito muna sa cord niya. Dito sa cord niya muna. Pupunta dito sa internal connection niya. Pupunta sa loob. Sa fuse, tsaka dito sa switch. Meron tayong mga ano dyan, yung video doon sa ibang mga rice cooker. Mayroon tayong video dyan. Pwede nyo panoorin yan. Sige guys, salamat sa panonood. Pinakita lang natin kung ano ang paggawa ng pag-troubleshoot ng isang rice cooker na pumutok. Tapos nakita natin sa visual inspection natin na dumikit pala dito yung isang linya. Dito sa terminal ng temperature element niya, sa heating element niya. Kaya nakita natin agad yung problema, yun lang. Sige guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know.